Ate Sita! Ate! May bago kang pasyente! Ha, magmadali ka. Tulungan mong makapasok sa loob ang pasyente. Hintayin mo lang ako riyan. Sige po, ate! Dito po kayo. Pakihintay na lang po si Ate Sita at palabas na rin po siya sa palikuran. Madaling-madali ang pagkilos ng may katandaang ginang na kalalabas lang mula sa palikuran. Agad na nakita ni Carmencita ang lalaking may malalim na sugat na sa tingin niya ay mula na naman sa malalaking aso na alaga ng mga praile sa simbahan. Mabilis siyang lumapit sa pasyente na bahagyang napaigtad dahil sa hapdi at sakit ng sugat. Habang si Dindo naman ay sanay na rin sa kanilang ginagawa. Nagmamadali siyang dumiretso sa kusina kung nasaan ang mga tapayan. Kumuha siya ng tubig para ipainom sa pasyente. Taong 1890, panahon na laganap ang mga Espanyol sa bansa dahil sa kanilang pananakop. Abala si Carmencita sa mga hinuhugasang halamang gamot sa kanilang palikuran. Isa siyang kilalang albularyo sa kanilang lugar at takbuhan ng lahat kapag may karamdaman. Balak niyang ilaga na ang mga halamang gamot upang gawing panlunas ng kanyang mga pasyente. Katuwang at kaagapay niya ang binatang pinsan sa panggagamot. Kasama niya rin yun sa bahay na iniwan ng mga yumaong magulang. Ilang taon na mula nang biglang dumating ang mga Kastila sa kanilang baryo. Pinagharian nila ang bansa at nagmistulang taniman ng takot at pangamba ang bawat Pilipino. Puno ng kabrutalan at karahasan ang kanilang naging pamumuno. Pero sa kabila ng kanilang ginagawang pagpapahirap sa mga tao, iba sa inaasahan nila si Carmencita. Matapang ito at hindi takot na lumaban. Magmadali ka at isara mo ang pinto. Ay, hindi maaaring may makakita na alagad ng mga praile sa aking panggagamot. Sandali lang, ate. Bilisan mo na riyan ang matulungan mo ko sa mga kakailanganin. Inumin mo po muna yung tubig. Nang sa gayon kahit paano, baka bawi ka ng lakas. Dindo, kumuha ka muna ng dahon ng bayabas sa tapayan na aking daladala sa palikuran kanina. Nilinisan ko na yon. Siguruhin mo lang na napausukan at nainitan kahit papano. Sige po, ate. Magmadali ka, malalim ang sugat niya. Kung hindi natin maaagapan, maaari siyang maubusan ng dugo o hindi naman kaya ay maimpeksyon. Sige, ate. Hintayin na lang muna natin si Dindo, ha? Masyadong malaki at malalim ang sugat na nakuha mo. Ano ang iyong ginawa para parusahan ka ng praile ng ganito? Hindi na bago kay Carmencita ang ganong klase ng pasyente, kaya halos lahat ng kanyang mga halamang gamot na nakaimbak ay puro paunang lunas sa mga kagat na mga asong malalaki na alaga ng praile na namumuno sa bagong gawang malaking simbahan sa kanilang baryo. Sa loob ng ilang taong pamumuno ng mga praile sa kanila, ay hindi nakatakataka na marami na ring kapwa niya Pilipino ang yumakap sa tradisyon at kultura ng mga Espanyol. Kung minsan ay nagiging dahilan yun ng pagtalikod nila sa bayan na kanilang pinagmulan. Matapos malanggasan ni Carmencita ang sugat ng pasyente, ay napagpasya niyang kumuha ng mga halamang gamot sa gubat. Malapit lang yun sa bahay na kanilang tinutuluyan, kung kaya't hindi rin sila nagtagal sa paglalakad at nakarating doon. Inabala ni Carmencita ang sarili sa paghahanap ng mga panglanggas habang hawak-hawak naman ni Dindo ang yari sa abakang inbakan ng mga halamang gamot. Ate, Ha? Bakit? kailan kaya tayo makakalaya sa mga dayuhan? Yung mamumuhay ng tahimik at walang sinusunod na pananaw at paniniwala na galing sa kanila. Umaasa ka pa ba dyan? Kaya nga may mga alagang halimaw ang mga praile ay para mapuno ng takot ang mga Pilipino at hindi manlaban sa kanilang kagustuhan. Bakit? Masama ba na umasa? Kaya nating manalo kung sabay-sabay tayong lalaban-laban sa kanila. Pero kung tayo lang o konti lang ang magkakaisa, malabo. Paano nila naaatim na ipaatake sa mga alaga nilang taong bayan? Wala ba silang awa o malasakit man lang? Alipin ang tingin nila sa bawat Pilipino. Alipin na tagapagsilbi na hihimod sa mga paa nila. Kulang na lang ay sambahin sila katulad ng ginagawa natin sa simbahan. Hindi lingid sa kaalaman ni Carmencita ang bagay na yon.
Ang itinuturong Kristyanismo ay isa lamang palabas na nag-aanyong aral, ngunit sa loob nito ay ang mga prailing nagbubunyi at nag-aasalhari dahil sa paggalang at pagsunod sa kanila ng mga Pilipino. Ayaw man niyang aminin, ngunit nabubulok na ang kanilang baryo. Hindi dahil sa mga kalat o anuman, kung hindi dahil sa kinalilimutang kultura na nakatanim dapat sa bawat Pilipino. Anong dahilan at nagpunta kayo ron? Naghanap lang po kami ng mga bungang kahoy para sa hapunan, Padre. Isang malaking kasalanan sa Kristyanismo ang hindi pagsasabi ng totoo, bata. Inuulit ko ang tanong. Ano ang inyong pakay sa kagubatan? Ako ay nagpasama sa aking pinsan na kumuha ng mga panlagas para sa aking mga pasyente. Ikaw ay tila hindi nadadala, babae. Nais mo ba talagang mapugutan ng ulo dahil sa iyong pagsuway? Wala akong alam na maling ginawa para sapitin ang ganoong klaseng kaparusahan, Padre. Kung nais ninyong ipakita sa mga Pilipino ang tunay niyong kulay, malugod kong tatanggapin ang nais niyong mangyari. Ako ay pinapahanga sa taglay na tapang na meron ka. Bueno, sana ay mapanindigan mo ang pagsuway sa kagustuhan ng simbahan na maituturing na kataksilan sa watawat ng Espanya. Mas nanaisin kong magtaksil sa watawat nyo kesa sa bayan na aking sinilangan. Tonta! Natapos sila sa pagkuha ng mga halamang gamot, kaya minabuti nilang bumalik na sa bahay. Habang naglalakad ay nakasalubong nila ang prailing puting-puti ang mahabang suot na damit. Walang emosyon ang mababakas sa mukha nito. Yun ang huling narinig ni Carmencita bago tuluyang tumalikod sa kanila ang praile. Dinig niya ang malalim na paghugot ng hininga ng pinsan sa kanyang tabi, kaya napalingon siya rito at halos matawa nang makitang wala ng kulay ang mukha ni Dindo. Ipinagpatuloy ng dalawa ang paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Ang kanilang bahay ay yari sa kawayan at pawid. Silang dalawa na lang kasi ni Dindo ang magkasama sa buhay. Dahil bukod sa wala na siyang mga magulang, ay hindi nakilala ng pinsan ang ama nito na isang Espanyol, habang namatay naman ang nanay niya sa panganganak sa kanya. Kaya halos siya na rin ang nagpalaki sa pinsan. Pagka-uwi nila, hindi pa nag-iinit ang puwet nila sa mahabang upuan na yari sa kawayan, ay biglang bumungad sa harapan nila ang kaibigang si Celia. Suot ang mahabang saya habang hawak nito ang pamaypay na abaniko. Oh, Ate Celia, bakit ka na parito? Nais mo ba ng libreng hapunan na naman? Hay naku, ikaw na bata ka oh. Napakaalinsangan ng panahon dito. Daig pa natin ang nasusunog sa impyerno. Buhay pa tayo, nasusunog na, ganun ba? Sinabi mo pa. Teka sandali, dinig ko na nakasalubong nyo kanina ang padre. Hindi ba kayo pinagbantaan o kung ano? Hindi niya maaaring gawin ang bagay na yon. E di parang pinakita rin niya ang kanilang tunay na anyo na kinukubli nila sa pagiging madasalin at reliyoso. Kung sa bagay. Pero ate, hindi mo talaga dapat hinahamak ang kakayahan at kapangyarihan ng mga praile. Lalo pat malakas sila sa gobernadorsilyo ng ating lalawigan. Naku, hindi kanyang diringgin. Niwala nga siyang malay o pakialam sa pagiging erehe. Hindi na ako magugulat kung isang araw makita na lang ang katawan niya na may sakong kayumanggi sa ulo at wala ng buhay. Hay Celia, wala naman akong ginagawang masama. Isa pa bilang albularya, tungkulin ko ang manggamot ng mga Pilipino o ang mga lumalapit sa akin. Ay, Carmencita, marahil ay para sa iyo at sa atin. Ngunit hindi katulad ng ating paningin ng mga nasa itaas. Iba sila mag-isip. Mas mabagsik, madilim at delikado. Ay, bahala na nga kayo dyan. Ako'y maghahanda na ng hapunan. Tingnan mo Ate Celia, umiiwas na naman si ate. Ay, hinihiling ko na lang talaga sa mga anito at kay Bathala na sana hindi siya pabayaan at palaging bantayan. Kahit na nasa kusina na at nagsisimulang maghanda ng hapunan, ay dinig na dinig pa rin ni Carmencita ang sinasabi ng dalawa. Hindi na bago sa kanya ang makarinig ng mga pangaral mula sa kanyang kaibigan na kung minsan pa ay ginagatungan ng pinsan. Ngunit kahit ganoon ay wala siyang nararamdamang takot para sa kanyang sarili. Mas nananaig sa kanya ang kagustuhang tumulong at gumamot ng mga may karamdaman. Kahit na ang kapalit ay maging erehe o mabansagang nagsisimula ng revolusyon sa simbahan.
Nang matapos sa paghahanda sa kanilang lamesa, ay tinawag niya ang pinsan na mabilis namang tumugon sa pamamagitan ng magkakasunod na yabag papalapit sa kanya. Kasunod ni Dindo ang kanyang kaibigang si Celia. Oh, Carmencita, kumusta ang panggagamot mo? Ganun pa rin. Halos sa mga nakagat na mga aso ng praile ang aking pasyente. Hindi ko talaga maiwasan di isipin na ginagawa na lang din nilang biro ang buhay natin. Sa araw-araw nating mga pasyente na pare-parehas ang tama at lagay, ngayon mo lang naisip ang bagay na yan? Hindi ko rin lubos maisip kung bakit hanggang ngayon wala pa rin nag-aaklas o hindi kaya lumalaban sa kanila. Natulog na ang tapang at lakas ng loob nating mga Pilipino. Nilamo na ng takot sa malalaking aso na pag-aari ng simbahan. Abala ang magpinsan sa pagliligpit ng mga tapayan na kanilang ginamit sa panggagamot nung araw na yon. Alam nilang dalawa na may mga matang nakatingin sa kanila, kapwa mga Pilipino na hindi sumasang-ayon sa kanilang pinaniniwalaan. Hindi na yun pinagtuunan ng pansin ng dalawa. Ngunit ang malakas na sipa sa kanilang pinto ang umagaw ng kanilang atensyon. Tumambad sa kanila ang galit na praile. Matikas ang tindig nito at dire-diretsong pumasok sa kanilang bahay. Ano ang ginagawa ng bantog at tapalang praile sa aming tahanan? May maipaglilingkod ba kami sa'yo? Ako ba'y kailan niyo susundin? Ang inyong ginagawa ay isang malaking kasalanan sa Kristyanismo. Mananatili ba kayong alagad ng dilim? Kailan pa naging gawain ng demonyo ang paggagamot? Hindi ba at kayo ang dahilan kung bakit araw-araw akong dinadayo rito? Ang aking ginagawa ay aral at leksyon. Nang sa gayon, ay matuto kayong maglakad at mag-isip ng matuwid. Ako ay wag mong bilugin, Padre. Hindi ako katulad nila na kaya mong bilugin sa matatamis mong salita. Ako ay iyong sinusubok, babae! Bakit hindi mo pa ipakita sa nasasakupan mo kung gaano kaitim ang budhi ng praile na kanilang sinasamba? Sa tingin mo ba ay hindi ko gagawin? Isang paalala para sa iyo, Albularia. Hindi mo ko kaya. Ako man, Padre, ay hindi mo kilala. Hindi inaasahan ni Carmencita ang pagtama ng mga kamay ng praile sa kanyang leeg. Sa isang iglap ay mahigpit na ang mga kamay nito na nakalingkis sa kanyang leeg. Mabilis na hinawakan ni Carmencita ang mga kamay nito. Pinipilit na lumanghap ng hangin, ngunit hindi yun ang kagustuhan ng praileng kaharap. Kitang-kita niya ang ngisi sa labi nito bago siya kinaladkad palabas ng kanilang tirahan. Dinig ni Carmencita ang bulungan sa paligid habang ang mga mata ng mga tao sa kanilang harapan ay nakatuon sa kanila. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, ngunit ang bulungan sa paligid ay hindi pa rin natatapos. Mas dumami pa ang nanonood sa kanilang munting palabas na pinamumunuan ng walang awang praile. Ganito ba ang nais ninyong mangyari sa inyo? Kung nais ninyong maggaya sa walang respetong nilalang na ito, ay manatili kayong kumonekta sa kanya. Manatili kayong lapastangan sa kautusan ng simbahan. Huwag mo silang linlangin. Alam nating dalawa na utos mo ang mga yon. Yan ba ang iyong natututunan sa mga demonyong bumubulong sa'yo? Hindi maganda sa isang praile ang makitang nananakit ng Pilipino, mahal na praile. Para sa baryo ang aking ginagawa. Isa itong paglilinis para sa pagpasok ng mas maraming biyaya mula sa itaas. Hanga lamang ang maniniwala sa'yo. Ang aking ginagawa ay isang sakripisyo para sa buong baryo. Ang pagkawala ng erehe ay para rin sa kaayusan ng baryong ating minamahal. Hindi ko man nais gawin ang bagay na ito, ngunit kailangan natin ng matinding sakripisyo para sa lumalalang pag-atake sa inyo. Itigil mo ang paggamit sa Diyos para sundin ka nila. Hindi ka ba natatakot sa karma, Padre? Ang karma ay kaloob ng langit. Hindi ako kailanman matatakot. Mula sa dilim ay biglang naglitawan ang malalaki at mababangis na aso. Dahan-dahan ang kanilang naging paglapit habang napuno ng takot ang mga tao sa paligid. Kapwa mga humahakbang paatras dahil sa takot na madaplisan ng naglalaway na bunganga ng mga ito. Ang mga hakbang ng mga aso ay naging sigurado.
Isa lamang ang tinatahak ng mga yon. Palapit sa Pryling malaki ang pagkakangisi sa mga nangyayari. Maawa ka, Padre. Hindi magugustuhan ng Diyos ang iyong gagawin. Ito ang mangyayari sa inyo kung sakaling ako ay inyong susuwayin. Maaari siyang mamatay sa iyong gagawin. Kung siya ay makikitil, ay maaaring yun ang kaloob sa kanya ng Diyos. Ikaw ang tunay na sugo ng dilim. Kailanman ay wala akong nilabag na kautusan niya. Ako ay tagapaghatid lamang ng kanyang mga aral. Sa isang senyas mula sa walang awang Praile, mabilis na umatake kay Carmencita ang mga aso. Dahil sa biglaang pagdamba ng mga ito, ay tuluyang natumba sa lupa ang babae. Isang nakabibinging alulong ang pinakawalan ng hayop bago nito sinunggaban ang braso ni Carmencita na nagpadaing sa kanya. Ate Sita! Mahabag ka, Padre. Ang mga katulad niya ay hindi kailangan ng habang at awa. Kung ipagpapatuloy niyo ang bagay nito ay parang pinakita ninyo sa mga taga-baryo na wala kayong puso. Alam ninyong ang aking ginagawa ay kagustuhan ng ating Diyos ng tagapagligtas. Ang kaunting sakripisyo para sa Kanya ay hindi naman kalabisan, hindi ba? Maawa ka, Padre. Sige, kung ang albularyong yan ay tahasang aamin sa mga kasalanang kanyang ginawa sa simbahan, ay pakakawalan ko siya. Na ang kanyang ginagawa ay hindi kaloob ng langit, kundi mga dyablo. Ako yun na lang patayin. Kahit ako'y mamatay, hindi ako aamin dahil wala akong aaminin. Ate Sita! Tila mataas sa kumpiyansa at koneksyon ng inyong manggagamot sa mga dyablo na maging ang kanyang kamatayan ay nagiging isang laro na lamang sa kanya. Kung may alagad ng dilim dito, ay ikaw yon, Padre! Muling nadinig ang daing ng sakit mula sa babae nang sunggapan ng malaking aso ang kanyang binti. Ang kanyang saya ay nababad na ng dugo. Halos hindi na makilala sa itsura. Isang mariing kagat sa kanyang balikat ang tuluyang nagpahina sa kanya. Wala nang lakas ang katawan ay tuluyang nagpahinga si Carmencita sa lupa. Bahagya niya pang naririnig ang samot-saring bulungan ng awa at diri, ngunit maririnig pa rin ang ilang mga boses na natutuwa sa trahedyang kinasadlakan ni Carmencita. Paika-ika pang naglakad si Carmencita palapit sa pintuan ng kanilang bahay nang marinig niya ang sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Bumungad sa kanya ang dugo ang lalaki na halos hindi maipinta ang muka dahil sa malalaki at malalalim na sugat sa bandang braso. Isang linggo na rin ang nakalipas simula nang atakihin siya ng malalaking aso na alaga ng Praile sa harapan ng marami niyang kababayan. At simula ng araw na yun ay lumala ang dami ng kapwa niya Pilipino na dumadayo sa kanya para magpagamot dahil sa mga sugat at galos na dulot ng halimaw. Iupo mo siya sa mahabang upuan. Dindo! Po, Tulungan mo muna ako rito. sandali lamang ate. Ang pasyente hindi dapat naghihintay, ano ba? Bilisan mo riyan sa iyong ginagawa. Ano ba nangyari? Bakit tila kay Rami nang nabibiktima ng mga aso ng Praile? Nagsisimula ba kayo ng pag-aaklas laban sa simbahan? Napag-alaman ng albularya na simula nang mangyari ang engkwentro niya isang linggo na ang nakalilipas, ay marami ang kanyang kababayan na nagsisimula ng imulat ang mga mata. Hindi na takot at unti-unti nang lumalaban sa mga Kastila, maging sa Praile na kanilang kinatatakutan. Dahilan kung bakit mas dumadami ang mga nabibiktima ng mga asong halimaw na nasa kulungan ng simbahan. Hindi batid ni Carmencita kung siya ba ay matutuwa o dapat bang mahabag dahil sa lumulobong bilang ng biktima ng mga aso. Ngunit ang kanyang dapat ginagawa sa ngayon ay manggamot ng mga kapwa Pilipino na sa wakas ay may kakayahan ng lumaban. Ilang sandali pa ay lumabas na sa kusina ang kanyang pinsan. Dala-dala nito ang tapayan na may lamang pinagkuluhang dahon ng bayabas. Inumin mo muna ito nang mawala ang impeksyon at komplikasyon sa iyong sugat.
Lalanggasin ko yan mamaya upang hindi mabulok ang laman, lalo na at nawala ang balat sa parteng yon dulot ng pag-atake. Masyadong madugo at brutal ang kaparusahan ng praile. Marahil ay upang maipakita niya na siya ang nasa kapangyarihan. Nasa itaas na kailangan sundin ng mga tao. Buti sana kung may kasapi tayong Kastila, hindi ba ate? Sa tingin mo ba talaga ay sasapi sila sa atin? Bakit hindi? Nakikita nila at batid ang pangaalipusta ng kanilang lahi. Mas nanaisin na lamang nila na manatili sa kanilang bahay habang umiinom ng alak gamit ang mamahalin nilang mga kupita. Hindi ba nila naisip na tayo ang tunay na may karapatan sa buong isla at sila'y nakikitira lamang? Kung kaya ay dapat nabigyan nila ng pansin ang mga nangyayari sa atin? Masyado ka pang bata at musmos upang maintindihan ang lubusan na nangyayari sa paligid. Hindi natapos ang araw na yon nang halos hindi na niya mabilang ang lumapit at pumila sa kanyang bahay upang magpagamot ng mga sugat. Hindi na niya ininda ang sariling mga galos na hindi pa rin tuluyang naghihilom at pinagtuunan na lamang ng pansin ang mga pasyente niyang dumaraing sa sakit. Hindi na rin alam ni Carmencita ang gagawin. Hindi niya lubos maisip na sa sandaling lumakas ang loob ng mga Pilipino at lumaban ay tuluyan ng aalpas ang kasakiman ng praile na namumuno sa kanila. Matapos niyang manggamot ng araw na yon, minabuti niyang tahakin ang kabundukan upang kumuha ng iba pang mga halamang gamot na maaari niyang gamitin. Unti-unting bumagal ang kanyang paglalakad nang may makita siyang may katandaang babae. Mahaba ang purong puti nitong buhok, halos yumuko na dahil sa panghihina at ang balabal na itim ay tila hindi na nakaranas na malabhan. Nang muntik na itong matumba ay binilisan niya ang kanyang paglalakad upang alalayan ito. Kita niya ang kawalan ng kulay sa kulubot na mukha ng matanda kaya maingat na inalalayan ni Carmencita ang nanghihinang babae. Paano ho kayo natungo sa lugar na ito ng mag-isa? Wala ho ba kayong kasama? Ako ay mag-isa na lang sa buhay, Iha. Kung ganun paano ho kayo nakarating sa aming baryo? Ako ay nagbabakasakali na matulungan ng simbahan. Nais kong malagak sa maayos na lupa kung sakaling ako ay mamayapa na. Tila isang malaking pagkakamali ang inyong paglalakbay. Wala hong awa ang praile na namumuno sa aming baryo. Ngunit, Sandali lamang ho ha. Uminom muna kayo ng tubig nang sa gayon kahit papano ay mapawi ang inyong uhaw. ay Iha, napakabuti mo. Tayong mga Pilipino na lamang ang magtutulungan. Walang pag-asa na tayo ay maambunan ng maawaing mga mata ng mga praile. Ikaw, batid mong delikado ang lugar na to lalo na sa tulad mong babae. Bakit tila mag-isa ka? Dumarami ang aking nagiging pasyente araw-araw kung kaya mabilis na nauubos ang mga iniimbak kong halamang gamot sa aming tahanan. Ako ho ay isang albularya. Pasyente? Ano nangyayari? Dahil ho sa prailing nais niyong puntahan. Anong nais mong iparating? Ang praile ay may dalang sumpa. Maiahalin tulad ho sa isang sumpa ang nangyayari sa aming baryo. Ang prailing namumuno sa aming baryo ay may mga alagang kumikilos ayon sa kanyang kagustuhan. Kung kaya dahil sa takot ay pikit matang sumusunod ang mga tao sa kanya. Alaga? Malalaking mga aso na sumusunggab at kumakain ng laman ng tao. Nasa pinakailalim ng parte ng simbahan ng mga halimaw na yon. Ay, mga asbo. Ano ho yun? Hindi ko masyadong nadinig. Ang malalaking aso na naninirahan sa inyong simbahan ay alagad ng dilim, mga halimaw na naghihintay ng tamang oras para kumitil. Hindi na ho ako nagulat nang malaman na alagad ng dilim ang mga halimaw na yon. Masyado silang malalaki at malalakas kung iyahalin tulad sa mga asong aming inaalagaan. Hindi ko mawari kung paanong sinusunod nila ang isang hamak na praile, gayong mas higit silang malalakas kumpara sa atin. Kung gayon, ay lubusang nanganganib ang mga tao sa inyong baryo. Ang aking mga halamang gamot ay hindi kayang supili ng araw-araw ng mga biktima ng mga halimaw. Ay, ako ay maihahandog sa iyo. Ako'y hindi mo kailangang handugan ng kung ano. Batid ko nanghihina ka na at wala ng lakas.
Ito ay lubos na makakatulong sa iyo, sa inyong baryo. Wala nang pag-asa pa para sa aming baryo. Gustuhin ko mang maniwala sa inyo, hindi ko magawa. Huwag kang magsalita ng ganyan. May pag-asa pa at sa iyo magsisimula ang pag-asa na yon. Kahit na lubos ang panghihina, ay pinilit ng matandang babae na umayos ng pagkakaupo. Mula sa bulsa nito ay may inilabas itong isang puting bato. Nangunot ang noo ni Carmencita sapagkat wala siyang makitang kakaiba roon. Inilapit ng matandang babae ang kamay sa kanya. Inialok nito sa kanya ang bato. Ano po ang bagay na ito? Ang hiyas ng panlilinlang. Ang hiyas na yan ang tutulong sa iyo sa paglaban sa mga anak ng dilim. Ngunit isang simpleng bato lamang ito. Anong maaari nitong gawin upang makalaban? Hindi mo dapat minamaliit ang bagay na yan. Yan ay lubos ang kapangyarihan. Paano magagamit ito kung ganun nga? Hilingin mo lang sa batong yan ang nais mong mangyari at yun ay matutupad. Kaya nitong umatake kung ganun? Kaya kanyang protektahan. Higit pa ron ay lunasan ng malalalim na sugat na gawa ng mga asbo o asong-aswang na mayroon ng mga praile. Sa paanong paraan? Ang hiyas na yan na may kapangyarihang linlangin ng mga anak ng dilim. Isang bagay na maaari nitong gawin ay ang pagbabalat kayo ng isang tao upang tuluyang makapasok sa lugar kung nasaan sila. Ha? Balat kayo? Ibig sabihin, magiging aswang ako? Ganun na nga. Ang hiyas na yan ay may kakayahang ikubli ang amoy at presensya mo bilang tao. Isama pa ang pambihirang lakas at liksi na maibibigay sa iyo sa oras ng pakikipaglaban. Sa madaling salita, magiging halimaw at kaisa nila ako sa oras na gamitin ko ang hiyas? Ganun na nga ang mangyayari. Bakit? May dapat ba akong malaman? Sa oras na gamitin mo ang bagay na yan, ay may matinding kabayaran. Isang bagay na hindi mo matatakasan. Anong bagay na yon? Sa bawat paggamit ng hiyas ay uubos ito ng iyong lakas. Hihigupin ang enerhiya na nasa iyong katawan hanggang sa unti-unti ka nang maupos at manghina. O maaari ding maging dahilan ng pagyakap mo sa bago mong katauhan bilang aswang. Hindi maaari ang bagay na yan. Sa oras na unti-unti kang yumayakap sa kapangyarihan ng hiyas, ayon na yung oras na mababatid mo ang pagkauhaw sa dugo at pagkagutom sa laman kagaya ng mga halimaw na iyong kinasusuklaman. Paano maiiwasan ang bagay na yon? Kailangan mo maging maingat at isiping mabuti ang kahalagahan ng bagay na iyong gagawin, lalo na at kapalit nito ay ang iyong normal na buhay. Hindi ko alam kung kaya ko ba ang bagay na ito. Desisyon mo ang mananaig, babae. Ngunit handa ka bang makitang maghirap at mas lumubog ang iyong lahi dahil sa mga walang awang praile at anak ng dilim? Biglang bumalik sa alaala ni Carmencita ang lubos na pagpapahirap sa kanila ng praile, ang di makatarungang paniningil ng buwis hanggang sa pagbaon ng takot sa bawat Pilipino na hindi nais na sumunod sa kanyang utos. Tahimik niyang pinagmasdan ang puting bato sa kanyang kamay habang paulit-ulit na iniisip ang kanyang magiging desisyon. Naisip niyang maaaring makatulong ang hiyas sa bawat latay ng kagat ng mga halimaw, isang bagay na labis niyang suliranin bilang albularya. Bakit tila napakamakapangyarihan ng hiyas na ito? Hindi yan basta hiyas, iha. Nilikha yan ng isang napakagiting at napakalakas na diwata matapos siyang abusuhin ng mga nilalang ng dilim at maging mga tao. Sa paanong paraan? Masyadong mabait at puno ng pagmamahal ang puso ng diwata. Kaya naman hindi mahirap sa kanya ang pakibagayan ng iilang mga nilalang, kasama na ron ang mga tao at aswang. Dahil balanse at walang gulo ng mga panahon na yon ay naging madali at perpekto ang buhay na meron ng lahat. Hanggang unti-unting napansin ng diwata ang pagiging sakim at gahaman ng mga tao. Doon siya tuluyang tumanggi, ngunit ang kanyang naging pagtanggay ginamit laban sa kanya. Siya'y pinagtaksilan at hinuli ng mga hangal. Binuo at nilikha niya ang hiyas upang wala ng tao ang hihiling ng labis at magiging sakim katulad ng kanyang mga naunang natulungan.
Isa rin itong palatandaan na nagbabantay pa rin ng diwata sa kasalukuyan. Bakit tila ang diwatang yung tinutukoy ay nasa ating panahon? Dahil tama ang iyong sinabi, ang diwata ay mula sa panahong ito. Ngunit nasan siya? Bakit tila puto lang yung kwento? Siya ay nananatiling nakakulong at nakagapos sa simbahan. Hindi ko wari kung saan, ngunit ang tanging batid ko ay siya ay lubos na naghihirap. Kung ganon, nagsinungaling ka sa akin? Hindi paghingi ng tulong ang iyong pinunta rito sa aming baryo? Nais ko lamang na makita at mailigtas siya. Paano mo siya ililigtas kung maging ikaw ay nanghihina? Ang mabuti pa sumama ka na lang sa akin sa aming tahanan. Doon makakapagpahinga ka at maaari nating sabay na tuligsain ang mga praile. Mas maiging magsama na tayo kung iisa lamang ang ating kalaban. Hindi na pinagtuunan ng pansin ni Carmencita kung napipilitan man ang matandang babae sa pagsama sa kanya. Ang nasa isip niya ay isang karagdagang utak upang makapag-isip ng ibang ruta o plano ukol sa kanilang kalaban. Nang makarating sina Carmencita at Barbara sa kanilang bahay, ay sinalubong sila ng kanyang kaibigan at pinsan. Bakas pa ang mga katanungan sa mga mukha nila tungkol sa matandang babae na tahimik lang na nagmamasid sa paligid. Bago niya ito tuluyang pinaupo sa kanilang upuan na yari sa kawayan. Ate, isa ba siyang pasyente? Nasaan ang kanyang tama? Napano ba siya? Huwag ka ng maraming tanong at hayaan mo muna siya magpahinga. Ay, maaari ka magpahinga sa silid upang tuluyan mo mabawi ang iyong lakas. Ate! Dindo, hindi ko nais ipaliwanag sa iyo ang mga nangyari. Pero, hindi ba tayo mapapahamak sa iyong ginagawa, Carmencita? Hindi natin kilala o hindi natin alam ang kanyang pinagmulan. Paano? Siya ay katulad din ng ating mga kapwa Pilipino na biktima ng kasakiman at kasamaan ng mga praile. Anong pinagkaiba niya sa ating mga kasamahan? Ngunit hindi natin siya lubos na kilala, ate. Ang kanyang panghihina ay isa sa senyales ng pang-aabuso. Dapat ba nakilalanin muna natin ang lahat ng ating tinutulungan? Hindi ko nais na makagulo sa inyo. Kung ang pananatili ko rito ay ang magiging dahilan ng inyong hidwaan, aalis na lamang ako. Walang sino man ang aalis. Nais kong manatili ka upang lumakas. Ngunit, kung nais mo talagang umalis, ay papayagan lamang kita sa oras na tuluyan ka ng gumaling at lumakas. Tanggapin mo ang aking pagtulong bilang pasasalamat sa hiyas na iyong binigay at ipinagkaloob sa akin. Dahil tuluyan ng dumilim ang paligid, ay iniwan na ni Carmencita ang kanilang bisita sa sala at nagtungo siya sa kusina para magsimulang magluto ng kanilang hapunan. Dinig niya na sumunod sa kanya ang pinsan at kaibigan. Ngunit hindi na niya yun pinansin. Nagpatuloy siya sa paghihiwa ng mga sangkap kahit na ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Ate, hindi ko maintindihan. Tama si Dindo, Sita. Delikadong panahon ngayon. Paano kung maging siya ay sugo ng mga praile? Bakit kailangan ng sugo ng praile para sa akin? Ako ay hamak na albularya lamang. Nais ko lamang makatulong sa kapwa Pilipino na naghihirap. Hindi ka ba nagtataka, ate? Kung bakit bigla na lamang yan sumulpot? Nakita ko siya sa kakahiyan, nangihina at halos makitil na dahil sa kawalan ng lakas. Anong hiyas ang iyong nabanggit kanina? Ibinigay niya sa akin upang makatulong sa mga asbo. Ha? Asbo? Sa kanya ko nalaman na ang mga asong alaga ng praile ay alagad ng dilim, mga aswang na naghihintay ng araw ng pag-atake at pagkitil. Anong pag-atake? Alagad sila ng Diyos. Paanong... Sa tingin mo ba talaga ay ang kanilang mga tinuturo ay naaayon sa mga salitaan ng Diyos? Hindi ko lubos niyayakap ang Kristyanismo, ngunit alam kong hindi nais ng kanilang Diyos ang pagpapasakit o kahit na anong kaparusahan na ipinapataw sa mga nagkakamali at nagkakasala. Paano makakatulong ang hiya sa labanan kung ganon? Hindi na mahalaga ang bagay na yun. Ang kailangan nyo lamang malaman ay sadyang makapangyarihan ng hiyas. Na makakatalo sa mga aswang? Bukod doon, kaya nitong mapaghilom ang kahit na anong sugat. Kung gayon ay tunay ngang mahiwaga. Yon ang dahilan kung bakit nais kong manatili siya rito. Malaki ang maitutulong sa atin ng hiyas na kanyang pinagkaloob. Pasasalamat na rin ito para sa kanyang malaking tulong sa atin.
Dahil sa ibinahagi ni Carmencita ay tuluyang kumalma ang kanyang kausap. Sila man ay kapwa tumulong sa panggagamot sa kaawa-awang matanda. Kung kaya't wala pang 1 linggo ang nakalilipas simula nang ito ay kanilang kupkupin, ay bumalik na ang lakas nito. Tumutulong na rin ito sa panggagamot sa mga pasyente na dumadayo sa kanilang bahay. Hawak-hawak ni Carmencita ang hiyas nung sandaling yun habang nasa harapan ng dugo ang lalaki. Marahan niyang hinahaplos sa mga sugat nito habang mariing nakapikit ang mga mata, bumubulong at humihiling sa bato. Tahimik ang 4 na sulok ng kanilang bahay habang ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Pinapanood ang bawat galaw at kibot ng labi hanggang sa unti-unti niyang naramdaman ang kapangyarihan na lumalabas mula sa kanyang mga kamay. Tahimik na gumagapang para lumapat sa mga sugat ng pasyente na kagagawan ng halimaw. Napakahusay ng batong yan! Isang bulong lamang ay tuluyang gumagaling ang mga sugat ng mga biktima. Sadyang mahiwaga at makapangyarihan ang hiyas na yan. Saan mo nga pala nakuha ang bagay na yan? Bago nahuli at nakulong ang diwatang may likha ng hiyas, ay ako ang kanyang mag-aaral. Tinuro niya sa akin ang kanyang nalalaman, kung kaya hindi na bago sa akin ang kaalaman ukol sa mga halimaw at anak ng dilim. Kung ganon, personal sa iyong laban na hinaharap natin laban sa praile? Tama ka ng iyong hula. Bukod sa hiyas, ano pa bang maaari nating gamitin laban sa kanila? Asin at bawang, batid kong mahina rin ang mga asbo sa sikat ng araw. Kaya pala tuwing gabi lamang sila umaatake. Ano ba ang plano niyong gawin upang mapabagsak ang Pryling lubos na nagpapahirap sa inyo? Nais niyo ba siyang kitilin? Isang kasalanan ng pagkitil. Kaya hihintayin niyo na lamang na kayo ang mapatay. Pero mali. At kasalanan sa Diyos at sa batas ang pumatay, hindi ba? Hindi yun magiging kasalanan kung ang iyong papatayin ay ang taong ganid at sakim sa kapangyarihan. Sa aking palagay, tamang sinabi ni Barbara. Mas mabuting unahan na natin bago tayo ang kanilang unahin. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Ang kanilang magiging malawakang pag-atake. Papatay na sila? Ang mga pagsunggab sa parte ng mga katawan ng iyong kababayan ay paghahanda lamang sa kanilang malawakang pag-atake. Doon sila tuluyang kakain ng buhay. Mas malakas sila sa kabilugan ng buwan, hindi ba? Oo, kaya marahil sila ay inihahanda na ng mga Pryling kanilang sinasamba ngayon. Kung ganun nga ay kailangan na nating maghanda. Ako man ay nais lumusob sa kanilang kuta upang makita kung naroon ang diwata ang aking hinahanap. Maaari nating gawin ang bagay na yan sa oras na tayo ay umatake na. Mas maiging hindi nila batid ang ating plano. Ngunit, tayo lamang ba makikipaglaban? Anong laban natin sa kanilang bilang? Wala sa bilang yan, kung hindi sa kakayahan. Isa pa, hawak natin ang hiyas mula sa diwata. Malalim na ang gabi ng mga oras na yon. Ang ilaw lang na tumatanglaw sa kanilang 4 ay ang apoy ng gasera na minsanang sumasayaw dulot ng pag-ihip ng marahan na hangin. Ramdam ni Carmencita ang panlalamig ng kanyang katawan, maging ang banayad na pagtibok ng hiyas na nasa kanyang mga kamay. Tahimik ngunit puno ng babala ang mga mata ng matandang babae habang nakatingin sa kanya. Ang 2 pang kasama sa lamesa ay walang alam sa tunay na nangyayari. Sita, ayos ka lang ba? Ate, bakit tila namumutla ka? Nais mo bang magpahinga na lamang muna? Hindi, kailangan nating matapos ang pagpupulo ngayon. Ngunit wala nang kulay ang iyong mukha. Labis ang aking naging pagod. Huwag niyo akong intindihin. Maaari ba naman yun, ate? Ako yung pakinggan, Dindo. Maayos lamang ako. Batid ni Carmencita ang totoong nangyayari. Masyado niyang nagamit ang kapangyarihan ng hiyas kung kaya ngayon ay sinisingil siya nito sa pamamagitan ng paghigop ng kanyang lakas at malay tao. Ngunit dahil lubos nilang kailangan ng paghahanda para sa gagawin nilang paglusob sa simbahan, ay hindi niya yun pinaalam sa kanyang mga kasama. Tanging ang matandang babae lamang na nagbigay sa kanya ng hiyas ang may alam sa totoo niyang kalagayan. Hindi rin kasi nahinto ang mga pag-atake ng halimaw. Gabi-gabi ay madalas na madidinig ang mga alulong ng mga asbo sa labas ng kanilang bahay
At sa umaga naman ay bubungad kina Carmencita ang mahabang pila ng mga pasyente na nais magpagamot at magpalunas ng kanika nilang mga galos at sugat. Halos mapahawak si Carmencita sa gilid ng lamesa nang sandaling umikot ang kanyang paningin. Kasabay noon ang mas lumalakas na alulong ng mga asbong sa palagay niya ay muli na namang gumagala at nag-iikot. Nariyan na naman sila! Hindi talaga marunong mahabag ang tusong praile na yan. Carmencita, halika na. Kailangan na nating pigilan ng mga halimaw. Ngunit siya'y nanghihina. Batid mo na mas maaaring mas mapahamak pang lahat sa oras na siya'y matalo. Subalit kung hindi mo sila lalabasin, ay mas lalong marami kang haharaping sugat ang katawan bukas. Hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ang kanilang kagustuhan. Ang laman na magpapabusog sa kanilang kalamnan. Mariin na pumikit si Carmencita. Pinilit pakalmahin ang sarili nang sa ganun ay mawala kahit papano ang pag-ikot ng sariling paningin. Nang masiguro na maayos na ang kanyang lagay, ay lakas loob siyang tumayo mula sa pagkakaupo. Ramdam niya ang kagustuhan ni Dindo na pigilan siya, ngunit naging buo ang kanyang loob. Habang humahakbang palabas ng kusina, ay ramdam niya ang magkakasunod na yabag sa kanyang likuran. Sigurado ka bang kaya mo, ate? Masyado silang marami. Delikado para sa lagay mo na nangihina pa. Hindi ko maaaring talikuran ng mga asbong humihingi ng lambing at atensyon. Dapat silang pagbigyan upang hindi makaramdam ng tampo. Ate Barbara, baka maaari mo siyang pigilan. Hindi niya ugaling magpapigil sa gusto niyang gawin. Ang mabuti pa, siguruhin na lamang natin na nasa likuran niya tayo kung kailangan niya ng lakas at panghahawakan. Tuluyang lumabas ng bahay si Carmencita. Tanaw na tanaw niya ang prailing nakatayo sa gitna ng mga asbo. Tuwang-tuwa pa sa nasasaksi ang pag-atake ng mga halimaw sa kaawa-awang lalaki. Mabilis ang ginawa niyang paghakbang, dahilan kung bakit naagaw ng kanyang galit ang atensyon ng mga ito. Subalit ang ngising nakaukit sa labi ng prailing walang awa ay hindi man lang nabura, bagkus lalo pa yung lumalim. Ano ang nangyari at tila ikaw ay tumapang at napalabas sa iyong lungga, erehe? Kung may erehe man sa ating dalawa, ay ikaw yon, Padre. Wala akong nauunawaan sa iyong binibigkas, babae. Nanatili kang walang alam at mangmang. Ayos lamang sa akin, mahal na Padre. Ano pa at may mga kasama ka? Tila isang nilalang na puno rin ng galit ang iyong nakuha. Batid ko lamang ang iyong kasamaan. Nais ko mabuksan ang mga mata ng tao sa tunay mong hangad. Isang kahibangan ang iyong tinuturan. Sigurado ka bang isa lamang iyong kahibangan at kasinungalingan? Batid mo ang iyong ginawa kung kaya ako ay narito upang pagbayarin ka sa iyong pagkakautang. Albularia, nararapat yatang gamutin mo ang iyong kasama. Tila nasisiraan na ng bait at nawawala sa sarili. Kahit na anong gawin mong pagtanggi, ay alam mong tama ang aking sinasabi. Mabilis na nawala ang ekspresyon sa mukha ng praile. Nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa matandang babae na siya namang lumalaban ng titigan sa mapagmataas na praile. Hindi maipaliwanag ni Carmencita ang nararamdaman noong mga oras na yon. Lubha pang nanghihina ang kanyang katawan, ngunit ang daloy ng kapangyarihan ng hawak niyang hiyas ay unti-unting pumapasok sa kanyang katawan, kasabay ng dahan-dahang paglapit sa kanila ng mga asbong naglalaway. Humigpit ang hawak niya sa hiyas. Kasabay noon ay ang pagliwanag nito na bumulag ng bahagya sa mga halimaw na nasa harapan niya. Kasunod noon ang dahang-dahang pag-iiba ng kanyang kaanyuan. Ramdam niya ang halos mabaling buto dahil sa matinding pagbabago. Ang kanyang mga kamay ay tinubuan ng kulay kayumangging mga balahibo at mahahaba at matutulis na kuko. Sinubukan niyang tumayo at gayon na lang ang gulat ni Carmencita nang hindi niya maipaliwanag ang bilis ng kanyang paggalaw. Kasabay nito ay ang pagdamba niya sa isang asbo na malapit sa kanya. Ngunit nawalan siya ng pakialam sa mga ungol at daing na ibinibigay ng halimaw. Natuon ang kanyang atensyon sa katawan ng mga ito. Nilaslas niya ng mariin ang mga kuko sa katawan ng mga halimaw, dahilan para sumirit ang dugo ng mga ito.
Anong nangyayari sa ate ko? Bakit naging ganun ang mga kuko niya? Nagsasahalimaw din ba siya? Hindi. Imposible to. Ate! Hindi niya kailangan ng pag-aalala niyo. Ang nangyayari sa kanya ay gawa ng kapangyarihan ng mahiwagang bato. Hindi siya magiging halimaw. Ang kanyang kuko ay magsisilbi niyang sandata sa pakikipaglaban. Mayroon din siyang pambihirang lakas dahil sa kapangyarihan ng hiyas na ipinagkaloob ko sa kanya. Siguraduhin mo lang ang mga sinasabi mo. Dahil hindi ako papayag na maging halimaw ang ate ko. Ang hiyas ang nagbibigay sa kanya ng iba yung lakas. Ang hiyas na iyong binigay ay isang sumpa. Nagkakamali ka. Kung ganun ay bakit naggaganon ang ate Carmencita ko? Kumalma ka muna, Dindo. Ang importante ngayon, nalalabanan niya ang mga asbo na nais kumitin ng buhay ngayon. At anong kapalit? Ang kaluluwa niya? Ito ba ang bagay na kayang gawin ng hiyas maliban sa pagpapagaling? Ang maging halimaw? Ate! Hindi inaasahan ang naging pag-atake ng isang asbo kay Carmencita. Nakita niya ang kanyang sarili sa ilalim ng figura ng malaking halimaw. Kitang-kita ang pagtulo ng laway nito na kanyang nailagan. Sumunod na umatake ang praile. Gamit ang mga kamay nito ay mariing sinakal ang mabalahibong leeg niya habang ang mga asbo ay unti-unting lumalayo upang magbigay ng galang sa tinuturing nilang pinuno. Ungol at alulong lang ang kanyang naisagot. Dinig niya mula sa kanyang kinahihigaan ang mga sigaw ng pagmamakaawa ng kanyang pinsan at kaibigan, ngunit nananatiling bulag at bingi ang praile. Tuwang-tuwa pa ang mukha nito habang unti-unti siyang tinatanggalan ng hininga. Gamit ang natitirang lakas, mabilis na hinablot ni Carmencita ang mukha ng pari. Dahil sa kanyang mahahabang kuko, nag-iwan ang ginawa niyang pag-atake ng malalalim na hiwa sa kaliwang pisngi nito. Galit nitong nabitawan ang leeg ni Carmencita at ginamit niya ang pagkakataong yon para makatayo ng tuluyan. Tuluyang bumalik sa dati ang kanyang anyo. Hingalman ay pinilit nitong tumayo ng tuwid habang ang mga mata ay nanatili sa grupo ng mga kalaban. Hindi ko akalain na may tinatago kang lihim. Ang lihim na maaaring tumapos sa'yo. Isang kahibangan. Tonta! Kailanman ay hindi ako matatalo. Ngunit nararamdaman ko sa iyong wangis ang kaba at takot. O baka naman dahil kayo ay lubusan ng tumatanda, Padre. Lapastangan! Kayang-kaya kong linlangin ang mga hayop na sumusunod sa iyo. Isang galaw ko lang ay tiyak kong mauubos sa mga halimaw na tagasunod mo. Sa tingin mo ba ay ang mga asbo lamang ang hawak kong alas para masunod ang aking kagustuhan? Tila nagsasabi ng totoo ang aking kaibigan, Padre. Ikaw ngayon ay hindi nagsasabi ng totoo. Hindi ko alam ang iyong sinasabi. Barbara! Ipaalala mo sa ating praile ang mga bagay na kanyang nakakalimutan! Ang diwata ang iyong kinulong sa lungga ng mga aswang upang magbigay ng lubos na kapangyarihan. Nararapat lamang yun sa kanya dahil wala siyang silbi. Kung ibinigay lamang niya sa akin ang kanyang sarili, ay hindi niya aabuti ng bagay na yun. Isa kang hangal at makasarili. Tunay na nakakakilabot ka lalo na ang mga aral sa mga taong linggo-linggong nag-aandog at sumasamba sa'yo. Hindi kailanman naging kasalanan ng mangarap at gumawa ng mga hakbang para matupad yun. At ang naisip mong paraan ay ikulong siya para malasap ng iyong mga alagad ang kanyang kapangyarihan. Tunay ngang kahanga-hanga ang iyong kabutihan, Padre! Bakit ba tila galit na galit ka? Ramdam ko mula sa aking kinatatayuan ang galit na nagmumula sa isang matandang katulad mo. Ako'y nangangamba na baka bigla kang atakihin dahil sa iyong nararamdaman na galit, tanda. Huwag mong ibahin ang usapan, Ginoo, sapagkat sisiguruhin kong mababawi ko sa iyo ang diwatang iyong kinubli. Isang kahalangan ang iyong sinasabi. Sa iyong palagay ba, ay kaya mong tapusin ang mga halimaw ng dilim na bukod tanging ako lamang ang sinusunod? Halos hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan si Carmencita nang biglaan ang naging galaw ng matandang babae na kanilang kapanalig. Pino at puno ng liksi nitong tinawid ang pagitan nila ng praile. Ang mga mata ay halos mag-apoy dahil sa alab ng damdamin. Habang kitang-kita ni Carmencita ang dahan-dahang pagbubuo ng liwanag mula sa kamay nito.
Batid niyang hindi lamang siya ang nagulat ng mga oras na yon, dahil maging ang kanyang pinsan at kaibigan ay bakas din ang gulat sa kanilang mga itsura. Gamit ang nagliliwanag na kamay ay mabilis na sinalag ng matandang babae ang dapat sanang pag-atake ng isang asbo. Mabilis at walang pag-iingat na tumalsik ang halimaw. Hindi natigil ang mga halimaw at praile. Muling may umatake sa kakaibang babae, ngunit gaya ng nauna ay inulit lang nito ang ginawa niyang pag-atake. Ang sumunod na asbo ay walang kahirap-hirap nitong sinakal gamit ang nagliliwanag na mga kamay. Naging sanhi ito ng pagkakalapnos ng leeg ng mga halimaw. Hindi naligayahan ang mga asbo at dahan-dahang lumapit kay Carmencita habang patuloy pa rin sa pag-atake ang babaeng matanda. Mag-iingat ka! Ate, sa likod mo! Hindi ako magpapalamon sa inyo, mga halimaw! Baka kailangan na sumali na rin tayo, Ate Celia. Hindi maaari! Wala tayong alam sa pakikipaglaban! Ngunit hayaan na lang natin silang lumaban sa napakaraming halimaw na yan. Makakabigat lamang tayo, Dindo. Manatili kayo sa inyong kinatatayuan. Huwag na kayong sumali! Isang sampal galing sa asbo ang natanggap ni Carmencita na nag-iwan ng mababaw na hiwa sa kanyang pisngi. Dinig niya ang mga halakhak ng praile na lubos na nasisiyahan sa kanyang nasasaksihan. Masyado ka nagpapakabayani! Hangal! Hindi ako nagpapakabayani. Sadyang alam ko lamang na kaya ko kayo. Nais ko sanang maniwala, ngunit hanggang ngayon ay duguan ka pa rin. Nais mo bang sundan ang tinahak ng mga paring martir? Hindi mo ba batid ang kasabihan na nasa huli ang halakhak ng mga luhaan sa umpisa? Sa nanghihina mong wangis ay tila kay tapang mo pa rin. Nakasisiguro ka ba? Matapos niyang sabihin ang huling salita, naging mabilis ang pagsugod ni Carmencita. Hawak-hawak niya ang hiyas na mula pa sa kakaibang babae. Mula sa kanyang mga kamay ay ramdam niya ang init at pagpintig ng maliit na bato, ngunit hindi niya yun binitawan. Kusang umangat ang kanyang mga kamay gawa ng kung anumang pwersa ng bato. Kasabay ng pagtaas ng kamay niya ay ang pagliwanag ng paligid. Tuluyang naging abo ang mga asbo sa kanyang harapan. Bakas ang gulat sa mukha ng praile, ngunit mabilis niya itong itinago. Nang tuluyang mawala ang mga halimaw, ay wala sa sariling napahakbang paatras ang kanyang paa. Nawala ng balanse dahil sa sobrang panghihina. Dindo, tulungan mo ang iyong pinsan! Ate! Ay, Diyos ko! Namumutla ka! Maayos lamang ako. Ayos pa ang tawag mo sa iyong kalagayan? Huwag mo na masyadong sigawan! Kaya ko pa. Hindi nila namalayan na maging ang praile ay tuluyan ng nawala. Nilibot man nila ang kanilang paningin ay wala na silang matagpuan ni anino ng praile, kung kaya't humakbang na rin papalapit sa kanila ang kakaibang babae. Walang bakas ng ekspresyon sa mukha nito, ngunit banayad ang bawat paggalaw nito palapit sa kanila. Ano ang aming nasaksihan? Bakit lumiliwanag ang iyong kamay? Mahi ka ba yun? Tama. Patawad kung ako ay nagsinungaling. Ano ka ba talaga? Bakit ka may kapangyarihan? Anong klaseng nilalang ka? Diwata. Ako ay may dugong diwata. Paanong nakita kita na nanghihina? Ano nangyari kung ikaw ay isang diwata at malakas? Lubos na kinain ng hiyas ang aking kapangyarihan kung kaya ako ay nanghina. Kung ikaw nga na diwata ay malaking epekto sa'yo, ano pa kaya ang sa aking pinsan? Malakas ang aking pangangatawan. Hindi mo kailangan mag-alala. Paano na? Ano ng ating plano? Lubos na mapanganib ang mga asbo sa kabilugan ng buwan. Lalo pa at hawak nila ang diwatang may likha ng hiyas. Hindi ko pa rin maintindihan. Paano nangyaring hawak nilang diwata? At kung tunay na malakas sa mga asbo, bakit tila sila'y sunod-sunuran sa hamak na tao lamang na kanila lamang sanang pagkain? Hindi ko batid daw totoong dahilan, ngunit maaaring siya ay hindi rin mortal. Ha? Ano? Paano nangyari yon? May mga paniniwala at propesiya na nagsasabing ang nilalang ng dilim ay tuluyan lamang mapapasunod ng hari. Sa aking nakikita, pawang mga alagad lamang ng praile ang sumusugod at umaatake habang siya ay nanonood lamang.
Pero hindi ba hindi sila maaaring pumasok ng simbahan? Paanong siya'y dun pa nakatira kung siya'y isang hari? Higit na malakas at lubos ang kapangyarihan na meron ng hari kung kaya ang kaisipan at ang mga bawal sa ordinaryo at mahihinang klaseng aswang ay hindi umuubra sa kanya. Katulad na lamang ng mga bawang at asin, hindi ba? Ano ba talaga ang tunay na pakay ng praile na yan? Kapangyarihang walang hanggan at walang kamatayang buhay. Maaari siyang hindi mamatay? Kung tayo ay mabibigo sa pagbawi sa diwata, ayun nga ang mangyayari. Ang walang katapusan niyang buhay ang magsisilbing impyerno para sa lahat ng tao sa baryong ito, maging sa kabilang ibayo. Kailangan nating gumawa ng hakbang para mapabilis ang pagbawi sa diwatang nakakulong. Lubos ang iyong panghihina, Sita. Hindi maganda para sa iyo ang muling lumaban. Kung hindi ako, sinong lalaban para sa aming baryo? Bilang manggagamot at may alam sa tunay na nangyayari, hindi ko nais na magbulag-bulagan dahil lamang sa naduduwag ako. Kung lalaban si Sita, ay nais ko ring ipaglaban ng baryong ito. Sasamahan ko ang pinsan ko sa paglaban. Hindi nyo kailangan gawin ang bagay na yan. Masyadong delikado. Ngayon pa ba ako matatakot? Kung alam kong may kasangga akong diwata? Celia, hindi mo kailangan sumama. Lubos kong pagsisisihan ang hindi paglaban kung sakaling matalo kayo at ako na lamang ang matira. Ako ay napahangan niyo sa pagmamahal at pagmamalasakit sa isa't isa. Bueno, kailangan natin ng isang agresibo at walang butas na plano. Nang sumunod na mga oras ay mabusisi at puno ng pag-iingat nilang pinlano ang pag-atake. Tahimik na nakikinig ng mungkahi ang apat sa bawat suwestyon ng isa't isa, habang ang gasera lamang sa kanilang gitna ang nagbibigay ilaw at init sa malamig na gabi. Naglabas muli ng liwanag sa kanyang palad si Barbara, pagkatapos ay binuksan niya ang malaking sisidlan na palaging dala. Inilabas niya mula roon ang mga sandata at binasbasan gamit ang kanyang kapangyarihan, habang nilalapat niya ang nagliliwanag na mga kamay. Ayon sa diwata, nagmula ang mga armas na yon sa mga mandirigmang diwata na kasapi nila noon at namatay. Nang tuluyang makapagplano ay tahimik na nilang tinahak ang daan papuntang simbahan. Madilim ang sagradong lugar. Kung titingnan ay tila isang kahibangan ang kanilang nagiging hakbang dahil ramdam nila ang kapayapaan at kaayusan na batid nilang dulot lamang ng kapangyarihan ng diwata upang linlangin ang mga tao. Hindi na siya nag-atubili. Sa pangunguna ng diwata ay mabilis silang naglakad papasok sa masikip na pasilyo. Nang tuluyan nilang narating ang pinakailalim ng simbahan ay halos magimbal sila sa nasaksihan. Puno ng dugo ang lugar. Nagkalat ang mga tumalsik na dugo habang ang mga kalansay ng tao ay tila napaglumaan na ng panahon. Sa gitna ng maruming silid, nakatali ang marungis at walang malay na babae. Ang mga halimaw ng praile ay dahang-dahang iniikutan ito. Marahan na inaamoy ang kawawang dilag. Napakawalang ya at walang puso ng praile! Yan ba ang diwatang iyong sinasabi? Ang diwatang si Alonsina. Isang napakabuting diwata ngunit na biktima ng kasakiman at kalapastanganan ng isang huwad na praile. Masyado silang marami. Hindi mabuti kung basta-basta ang ating pagsugod. Hintayin natin ang tamang oras ng pag-atake. Kayo'y maghintay rito. Oras na para sila yaking linlangin. Masyadong delikado na para sa iyo ang paggamit ng hiyas, Carmencita. Ito lamang ang paraan para mapadali ang ating misyon. Ngunit alam mo magiging kapalit sa oras na gamitin mo ang hiyas ng paulit-ulit sa isang araw. Mas nanaisin ko pang mawala sa mundo kaysa hayaan ang kasakiman ng praile at lumason at sumira ng sistema ng aming baryo. Hindi na hinintay ni Carmencita na magsalita ang mga kasama. Kinuha niya ang hiyas sa kanyang bulsa bago ito marahang hinaplos. Kasabay noon ay naramdaman niya ang kakaibang lakas na ipinahihiram ng mahiwagang bato. Nang maramdaman sila ng mga umaaligid na halimaw, ay nag-aalisa ng mga ito na parabang natakot. Nilapitan nila ang babaeng bihag at nakita sa malapitan ang itsura ng diwata. Hindi mawari ni Carmencita kung ang nakita niyang pagkislot ng diwata ay bunga lamang ng kanyang imahinasyon o totoo ang bahagya nitong paggalaw, pero hindi na niya pinagtuunan ng pansin. Walang sinayang na sandali si Carmencita.
Mabilis niyang inatake ng suntok sa leeg ang halimaw na pinakamalapit sa kanya. Napaatras ito kasabay ng mahaba nitong pag-ungol. Ngunit hindi siya nasiyahan. Gamit ang matutulis na kuko ay sinimulan niyang sugatan ang katawan ng halimaw. Ang dugo ay muling sumirit sa ginawa niya pag-atake. Ngunit nanaig sa kanya ang galit para sa pinunong kanilang sinusunod dahil nagpakita na ito sa kanila. Ang lakas ng inyong loob upang ako'y inyong sugurin sa akin mismong teritoryo. Sinabi ko na sa iyo, kukunin at babawiin ko ang diwatang yung kinuha at kinawawa. Kung ikaw ay magtatagumpay pa, ilang oras na lamang ay magagawa ko na ang ritual ng pag-aalay para sa buhay na walang hanggan. Demonyo ka! Isang kasalanan sa simbahan ng iyong winika, babae. Ako ay alagad ng Diyos. Padre, hindi lahat ng tao mabibilog mo ang utak. Hindi ko lubos maunawaan ang galit ninyo sa akin. Kayong wala naman akong ginagawang masama. Ang pangaalipin at paghamak sa kapwa naming Pilipino ay hindi masama. Ang pagtaas sa pedestal ng mga Kastila habang kaming nananatiling mababa sa aming sariling teritoryo ay kabutihan ng dulot, ganun ba, Padre? Kayo ay mananatiling alipin sapagkat yun ang bagay sa inyo. Nasaan na ang inyong pinuno? Tila yata nabahagang buntot at hindi na ninais na sumama sa kahalangang paglusob. Hindi duwag ang ate ko! Sa isang iglap, habang hawak ang espada na may kawit sa dulo, ay buong tapang na nilusob ni Dindo ang praile. Nakailag ito, ngunit hindi nagpatinag ang binata. Gamit ang kawit ng kanyang espada, ay mabilis niyang nahila ang suot-suot nitong mahabang puting damit dahilan ng pagkabigo nitong lumayo sa binata. Sinimulan ni Dindo ang pakikipaglaban. Samantalang nagsisimula ng atakihin ng mga asbo ang isa't isa dulot ng kapangyarihan ng hiyas. Hindi nababanaag ng mga halimaw ng dilim ang presensya ni Carmencita, kung kaya't ang ginagawang pag-atake ng mga ito ay upang maprotektahan lamang ang sarili dahil sa nasaksiang kamatayan ng isa nilang kalahi sa kanilang harapan. Muli, gamit ang bilis at liksi ay lumundag si Carmencita sa isang asbo na abala sa pag-atake. Mariin niyang inukit ang pangil sa leeg nito kasabay ng paglandas ng mariin ng kanyang mga kuko. Tila nasihan si Carmencita nang marinig ang mahaba nitong alulong, ngunit hindi pa siya tumigil doon. Gamit ang lakas, sinunggaban niya ang isang paa ng halimaw at buong lakas yun na hinila dahilan ng pagkawala ng ungol at daing nito. Naging bulag at bingi si Carmencita. Hindi niya tinigilan ng asbo hanggat hindi nahihiwalay ang paa nito sa katawan. Dinig na dinig niya ang pagkabali ng buto nang muli niyang pwersahing hilahin ang paa ng halimaw. Ilang sandali pa pagkatapos magpakawala ng ungol dulot ng panghihina ay tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Sa kabilang banda, unti-unting nagliwanag ang mga kamay ni Barbara at handa na rin sa pakikipaglaban, habang abala naman sa pakikipambuno si Dindo sa mga naglalakihang aso. Ang mga mata ng binata ay matalim na nakatitig lamang sa prailing hindi mababagsakan ng takot. Isang bolang gawa sa gintong liwanag ang pinakawalan ni Barbara na tumama sa katawan ng praile. Halata ang pagkagulat nito, ngunit tila'y mas ginanahan pa ang halimaw at natuwa. Parang naging bata ito na animoy tuwang-tuwa sa mga ginagawa ng kalaro. Ako ay natutuwa. Sadyang kahanga-hanga kapangyarihang na ituro sa'yo, babae. Likas kong kapangyarihan ng aking pinakita. Hindi yun ang tinuro ng diwata sa akin. Wala bang kwenta ang kanyang naituro sa paningin mo? Kaya hindi mo magamit laban sa akin ngayon? Ang kapangyarihan at taktika sa pakikipaglaban na tinuro ni Alonsina ay masyadong mataas ang kalidad para lamang gamitin sa isang mahinang nilalang na kagaya mo. Masyado mo ko minamaliit. Tila hindi na ituro sa'yo ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Hindi ko kailangan gawin ng bagay na makatao kung hindi tao ang aking kausap, Padre. Kung gayon ay tingnan natin ang sinasabing tapang na tinuro sa'yo. Simbangis ng hangin ang naging paggalaw ng pari. Masyadong mabilis na parang hindi siya tao na nagmimisa tuwing linggo na marahan lang kumilos dahil sa katandaan. Nasa likuran niya si Dindo na abala sa pakikipagtagisan ng lakas sa mga asbo.
Isang wasiwas lamang ng kamay ng praile ay hawak na nito sa liig ang binata. Naagaw nito ang atensyon ni Carmencita na abala pa rin sa kaharap na asbo. Galit at puno ng lakas niyang itinulak ang kalaban na naging dahilan ng pagtumba nito sa magkakapatong na sirang upuan. Pakawalan mo akong hayop ka! Isa kang duwag! Akala ko ay lubos ang iyong katapangan ngunit tila ako ay nagkamali ng akala. Alam ko lamang ang buto na aking pipindutin. Demonyo ka! Hindi ka pa ba masaya na hawak mo na ang diwata at nananakit ka pa ng walang kalaban-laban sa'yo? Ang lubos na kapangyarihan ay walang hanggan! Yan ang aking gustong maabot! Hindi mo ba naisip na tanging huwad lamang na kapangyarihan ang maibibigay sa'yo ng gusto mo? Huwad! Kung may huwad mang kapangyarihan dito, yun ay ang kapangyarihan mo! Pakawalan mo ako! Hindi ba kayo naaawa man lamang? Umabot tayo sa ganitong posisyon at sa tingin mo ay may awa pa talaga siyang nararamdaman. Ako'y nahahabag. Masyadong brutal ang aking imahe sa'yo, diwata. Sa gitna ng labanan ay biglang naagaw ng malakas na tunog ng kampana ang buong lugar kung nasaan sila. Napahinto sa pag-atake si Carmencita. Lito sa kung anong nangyayari at nang madinig niya ang mahaba ngunit puno ng kasamaan na halakhak ng praile ay doon siya natauhan. Nakakakilabot ang ngisi sa mukha nito. Unti-unting humahakbang papalapit sa diwatang hanggang ngayon ay nakagapos pa rin. May malay na ngunit nanghihina. Ano ang kalapastangan na nagagawin mo sa kanya? Kumalma ka lang, Barbara. Walang mabuting madudulot ang galit mo. Pakawalan mo siya! Isa kang duwag! Sa wakas, oras na para makuha ang kapangyarihang walang hanggan, ang buhay na walang kamatayan! Ano ang silbi ng buhay na walang kamatayan kung hindi ka naman magiging masaya? Kung walang totoong nagmamahal sa'yo? Manahimik ka, diwata! Nasaling ko ba ang sugat? Kahit gaano pa kahaba ang buhay mo ay mananatili kang mag-isa dahil demonyo ka. Sa oras na makuha ko ng aking kailangan sa'yo, ay papatayin na kita. Gagamitin ko ang bawat himay ng kapangyarihan na mayroon ka para sunugin ang katawan mo. Sa tingin mo ba ay hahayaan niyang mangyari yung sinasabi? Nino, ng iyong masugid na estudyante? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Juancho. Sa oras na ako ay iyong paslangin, ay ipaghihiganti ako ni Barbara kahit na anong mangyari. Doon pa lamang ay talo ka na. May taong handang ipaghiganti ang aking kamatayan kung para sa'yo na punong-puno man ng lakas ay walang totoong nagmamahal. Nagbago ang muka ng praile. Nawala ang mayabang na ngisi sa labi nito na sinundan ng galit na paghapit nito sa leeg ng diwata na hindi mababakasan ng kahit kaunting takot. Dumagundong ang sigaw mula kay Barbara. Kitang-kita ni Carmencita kung paano walang kahirap-hirap na hinagis ng diwata ang mga asbo. Matulin itong tumakbo para makalapit sa dalaga. Inabala ni Carmencita ang sarili sa pakikipagtagisan ng lakas at tibay ng pangil sa mga halimaw. Napigilan niya ang pag-atake ng isang halimaw kay Celia. Kulang na lang ay lumipad siya sa bilis ng kanyang paggalaw, dahilan kung bakit bumagsak siya mismo sa katawan ng malaking aso. Malakas na sigaw ang pinakawalan ni Carmencita bago niya hinampas ng sunod-sunod gamit ang matatalas na kuko ang katawan ng asbo kasabay ng malalakas na suntok. Gamit ang matatalas na kuko ay hindi na pinakawalan ang mga galit na halimaw. Nasugatan niya ang mga halimaw pero hindi pa siya nasihan at nagawa pa niyang palalimin ang mga sugat nito na dulot ng kanyang matutulis na kuko. Sita, ayos ka lang ba? Ang mabuti pa'y tapusin na natin to. Uubusin na natin ang mga asbo upang wala na siyang makuhang kakampi kung kailanganin man niya. Paano si Barbara? Hindi niya ba kakailanganin ng tulong para iligtas si Alonsina? Binitiwan ni Carmencita ang hiyas dahil sa panghihina.
Hindi makapaniwala si Dindo nang makitang halos wala ng kulay ang muka ng kanyang pinsan. Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Dapat ay hindi mo na ginamit ang hiyas na yan, ate. Tingnan mo, naubos ang lakas mo. Yun lang ang paraan ng mabilis nating pagkatalo. Ngunit tingnan mo ang nangyari sa'yo. Huwag mo akong diktahan, Dindo. Ako ang tutulong kay Barbara para harapin ang halimaw na praile at ikaw kasama si Celia ang humarap at kumitil sa mga asbo. Ate, paano kung mapahamak ka? Makinig ka sa akin. Kahit ngayon lang ay huwag mong pairalin ng katigasan ng ulo mo. Ikaw ang makinig sa akin, ate. Hindi dahil mas matanda ka, ay palagi na lang akong susunod at matatakot sa'yo. Lalo pat buhay mong nakasalalay rito. Hindi mabuti na ngayon pa kayo magkakaroon ng samaan ng loob. Kung hindi ako kikilos, patuloy tayong mananatili sa bulok na sistema na pinamumunuan ng praile. Mas mahalaga pa yun sa buhay mo? Ang pangmatagalang kapayapaan ang nais kong magkaroon ka. Wala akong pakialam sa magiging epekto nito sa akin. Pero ate, Sige na, tapusin na natin to. Celia, ikaw na munang bahala kay Dindo. Ramdam ni Carmencita na maging ang kanyang kaibigan ay hindi na sang-ayon sa kanyang naging desisyon, ngunit hindi niya yun binigyan ng panahon para ilabas ang saloobin. Dumiretso siya sa lugar kung nasaan si Barbara at ang praile. Ang nanghihina at nakagapos na diwata ay natuon ng tingin sa kanya. Bakas ang gulat sa mga mata nito dahil agad na napansin ng diwata na ginamit ni Carmencita ang mahiwagang hiyas. ano pa at may dumagdag na isa? Ano? Nais mo bang sumakay at makisali? Ako ay may sariling layunin kung bakit ako narito. Batid mong hindi ko ugaling mangialam sa away ng iba para lang sa isang kasiyahan. Ang layuning makabayan? Sadyang nakakahanga ang katapangang meron ka kahit nakitang-kita ang iyong lubos na panghihina. Tama na ang maraming satsat at simulan na natin ang laban na ito! Masyado kang matapang para sa babaeng wala ng silbi. Huwag kang masyadong mayabang, Wancho. Hindi mo alam ang iyong sinasabi. Talaga? Nais kong makita ang tapang na mayroon siya. Hindi mo na maaaring gamitin ang hiyas, Sita. Masyado na nitong inuubos ang iyong lakas. Sinong may sabi na hiyas pa rin ang aking gagamitin? Nilabas ni Carmencita ang sibat na mula sa sisidlan ng armas ni Barbara bago nito mapilis na inihakbang ang mga paa at sumugod sa praile. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa dalang sibat na nagsisilbing kanyang tungkod habang hindi niya ginagamit. Mas lumawak pa ang mayabang ngisi ni Padre Juancho, dahilan para gustuhin ng albularya na pawiin ang ngisi sa mukha ng praileng kanyang kaharap. Sa tingin mo ba ay matatalo mo ako sa ganyang klaseng armas? Isang lumang sibat? Minamaliit niyo talaga ako. Huwag niyo akong patawanin. Huwag kang masyadong mayabang, hangal! Nasa paraan ng paggamit ang sikreto kung paano ka makikitil. Tingnan natin kung may laman ang kayabangan na bitbit mo o puro ka lang satsat kagaya ng iyong mga kapwa Pilipino. Huwag mong idamay ang mga kababaryo ko rito. Ikaw man ay duwag din na ginagamit ang kaawa-awang diwata dahil takot kang may humigit sa lakas mo at tuluyan kang magapi. Kita ni Carmencita ang muling nagliliwanag na mga kamay ni Barbara. Kasabay noon ay ang paglingkis ng enerhiya na animoy sinulid dahil sa nipis. Nanatili yung sumasayaw sa hangin habang unti-unting bumubuo ng isang malaking hawla. Kung kaya't minabuti ni Carmencita na ituon ang kanyang buong atensyon sa halimaw na praile. Dumiin ang pagkakahawak niya sa sibat at naging matulin ang kanyang paghakbang papalapit dito. Isang saksak mula sa sibat ang kanyang pinakawalan na kanyang pinagtagumpayan dahil sa dugong umagos sa balikat nito habang ang mga hibla ng sinulid na ginto ay patuloy na humahaba. Hindi mawari ng dalaga ang ginagawa ng diwata, ngunit hindi na siya nag-abalang magtanong. Nagpatuloy siya sa ginagawang opensa habang ang praile ay patuloy sa paghakbang patalikod. Umiilag lamang sa bawat atake na kanyang ginagawa. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mong pag-atake, Sita. Huwag mong hayaan na makalayo siya sa iyo at makalapit kay Alonsina. Bakit tila na bahagang buntot ng iyong sugo, Alonsina, at pinauubaya na sa isang mortal ang laban?
Hangalik ka! Hindi ko kailangan ng kaduwagan kung ikaw lamang ang aking kakalabanin! Masyadong matalas ang dila ngunit mapurol ang mga gawa at kilos. Tunay bang ikaw ang pinakamahusay na diwata? Bakit hindi ko man lang maramdaman ang nakakagilalas na bagay sa iyong bantog na estudyante? Isa kang lapastangan na kailangang patayin! At sa anong paraan mo yon gagawin? Sa paggamit ng isang walang malay na mortal? Ako ay pagod na pagod ng madinig ang iyong panghahamak. Tao man ako ay kaya ko pa ring tapusin ang buhay na meron ka! Mabigat ang bawat paghakbang ni Carmencita papalapit sa praile. Naghahalo ang galit para sa kanyang sarili at sa mga taga-baryo na lubos itong pinagkatiwalaan. Buong lakas niyang sinugod ito, ngunit hindi niya napaghandaan ang pag-atake nito pabalik. Hawak-hawak na siya nito sa leeg. Unti-unti niyang naramdaman ang dahan-dahang pagtulis ng mga kukong nakahawak sa kanya. Mabilis na naramdaman ni Carmencita ang hapdi sa kanyang leeg, maging ang dugong unti-unting dumaloy mula rito. Ate! Huwag kang lumapit. Mas lalo lang siyang mapapahamak. Bakit ba? Ano bang problema at ayaw mo siyang tulungan? Hindi pa ito ang oras, Dindo. Ano? Barbara, dahil hindi pa oras ay hihintayin natin ang kaorasan na iyong winiwika? Mas lalo tayong mapapahamak sa nais mong gawin. Anong gusto mo? Hayaan kong mapahamak ang pinsan ko? Nanlaki ang mga mata ng kanyang pinsan nang unti-unting mag-iba ang anyo ng prailing sumasakal sa kanya. Mula sa desenteng itsura nito ay dumoble ang laki ng katawan ng praile. Kasabay nito ang pagtubo ng itim na balahibo sa katawan nito. Halos kumislap ang balahibo nito sa sobrang itim. Ang mga pangil ay higit na mahaba kumpara sa mga asbong kanyang alagad. Ang mga mata ay nanlilisik at pulang-pula. Ang katawan nito ay higit na lumaki kung ihahalin tulad sa malalaking aso na kanilang kinalaban kani-kanina lang. Halos manginig si Carmencita nang sandaling paglandasin ng halimaw na praile ang dila sa kanyang leeg. Tinawid nito ang bakas ng pinagdaluyan ng dugo bago niya nadinig ang malakas at nakakakilabot na halakhak nito. Ate! Kaya ko ang bagay na ito. Hindi mo talaga siya tutulungan, Barbara? Hanggat wala sa tamang oras ay hindi ko mapahihintulutan ng inyong kagustuhan. Malalagutan na siya ng hininga. Huwag mo siyang intindihin, Barbara. Gawin mo ang kailangan mong gawin dahil kaya ko ito. Ate! Itigil mo ng kabayanihan na yan! Hindi sumagot ang albularya. Gamit ang kanyang kamay na may hawak na sibat ay mabilis niyang sinaksak sa batok ang halimaw. Hindi siya nabigo at tuluyan itong napabitaw sa kanya. Hindi pa naligayahan si Carmencita at muli siyang sumugod palapit dito. Sinamantala ang bahagyang pagkaantala ng pansin nito sa kanya. Mahigpit ang hawak niya sa talim ng sibat. Hindi niya lubos na alam kung namamalikmata siya, ngunit nakita niya ang bahagyang pagkukulay ginto ng mga mata ng diwatang nakatali, kasabay ng pag-iiba rin ng kulay ng kanyang hawak na patalim. Dahil nga hindi pa tuluyang nakakabawi sa pagkabigla, ay hindi napansin ng praile ang mabilis na pag-atake mula kay Carmencita. Gamit ang sibat ay tinusok niya ang halimaw sa mga mata nito na nag-ani ng malakas na pag-ungol. Buong akala niya ay matatapos na at mapapatumba ang walang awang praile, ngunit siya ay bigo. Habang nasa mata pa rin ng praile ang kanyang sibat, ay muli itong natawa. Huli na ang kanyang naging pag-ilag. Walang kahirap-hirap nitong itinapon ang kanyang katawan. Ramdam ni Carmencita ang sakit dahil sa malakas na pagkakahagis na naging dahilan ng pagtama ng kanyang katawan sa batong haligi ng simbahan. Kahit na ganoon ay hindi siya sumuko. Kahit na bakas ang panghihina at kawalan ng lakas ay pinilit niyang tumayo. Sa kanyang pagtayo ay nakita niya ang tuluyang paglapit ng praile sa nanghihinang diwata. Gamit ang natitirang lakas at bilis ay tumakbo siya papalapit sa halimaw. Napigilan niya ang tuluyang pagsunggab ng praile sa diwata. Batid niya ang gulat sa diwata, ngunit hindi niya yun binigyan ng pansin. Hindi niya nais makialam, ngunit kung magtatagumpay ang halimaw ay tiyak niyang wala ng katapusan ang paghihirap ng kanilang baryo. Maging ang susunod na henerasyon ay hindi na makakaligtas sa kasakiman at kabrutalan ng halimaw. Hindi ako papayag na magtagumpay ka sa kagustuhan mo.
Sa oras na magtagumpay ka ay mamamatay na ang pag-asa na meron ng sistema ng aming baryo. Hindi ko hahayaan na mangyari ang iyong kagustuhan. Ate, tumigil ka na. Masyado siyang malakas. Manahimik ka, Dindo! Para sa'yo rin ang aking pinaglalaban ngayon! Gayon na! Umatake ka muli, Carmencita! Kahit nanghihina ay pinilit niyang gumalaw upang gawin ang kagustuhan ng diwata. Mabilis niyang pinulot ang sibat na lumagapak kanina bago tinakbo ang distansya nila ng halimaw at pinaulanan yun ng saksak, dahilan kung bakit bahagya itong napaatras sa bawat pag-atake. Gawin mo na, Barbara! Tapusin mo sa isang pag-atake, Carmencita! Gabayan mo siya, Barbara! Ate! Isang huling pag-atake ang ginawa ni Carmencita. Sakto ang kanyang naging pagkilos dahil mabilis niyang naitulak ang praile sa hawla na yari sa enerhiya ng diwata. Mabilis na yumakap sa katawan nito ang ilan pang hibla ng mga enerhiya na unti-unting nagpapahina sa halimaw. Nakita na lamang niya ang bahagyang pag-upo nito, kasabay ng pagsuka ng dugo nang biglang pagpasok ng mga gintong sinulid sa katawan nito. Animoy tumatagos sa katawan nito. Pinanood ni Carmencita ang unti-unting pagbabalik sa dating katawan nito. Nakahiga na sa malamig na sahig habang may bakas pa ng dugo ang labi, ngunit hindi pa rin natatanggap ang tuluyang pagkatalo. Ako ay hindi kailanman matatalo! Nangihina ka na at wala ng lakas. Sino pa ang iyong nililinlang at tinatakot? Ako ang mamumuno sa lahat, sa Espanya at sa iyong bansa! Sa lagay mong yan, dun mo pa talaga piniling ibahagi ang iyong pangarap. Sisiguraduhin kong... Hindi na pinatapos ni Carmencita ang sinasabi ng praile. Buong lakas niyang tinarak sa dibdib nito ang hawak na sibat. Tumalsik ang dugo sa pader ng silid. Tuluyang natabunan ang mga dugong natuyo galing sa mga biktima ng halimaw. Kasabay ng paghugot niya sa sibat ay ang unti-unting pagpikit ng mata ng praile. Tuluyang nakawala ang nakagapos na diwata. Marahan na itong inalalayan ng kanyang pinsan. Sa wakas natagpuan kita. Hindi mo dapat ginawa ang bagay na yun. Mali na ipinagkaloob mo ang hiyas sa isang tao. Yun na lamang ang paraan na aking naiisip para matulungan ka kung tama ang aking hula na si Juancho ang prailing may hawak sa iyo. Alam mo bang maaaring mamatay ang mortal? Ginusto ko rin natanggapin ang hiya sa Lonsina. Hindi niya ako pinilit. Tanging ang kagustuhan kong mailigtas ang baryo sa mga pag-atake ng mga asbo ang aking naging lakas. Mali pa rin ang aking ginawa dahil gumamit ako ng tao, Sita. Kaya ako ay humihingi ng tawad sa aking ginawa. Napuno ng katahimikan ang buong lugar kung nasaan sila. Ngunit ang katahimikan na kanilang sinusulit ay walang mababanaag na panaginip. Bagkus ay panibagong pag-asa na nais nilang yakapin hanggang dulo. Nagkatinginan ng magpinsan. Bakas sa mukha ni Dindo na nakahinga na ito ng maluwag. Halos matumba na si Carmencita nang bigla siya nitong sinalubong ng yakap na mahigpit. Tila hindi na nais kumawala kung kaya't natawa siyang niyakap ito pabalik. Ilang linggo matapos ang kanilang engkwentro laban sa mapang-abusong praile ay bumalik sa dating kaayusan ng baryo. Nang araw na yon ay inabala ni Carmencita ang sarili sa pagluluto ng arroz caldo, habang ang kanyang pinsan naman ay lumabas upang manguha ng mga halamang gamot na gagamitin niya sa pailang-ilang pasyenteng nagpapatingin sa kanya. Hindi na katulad ng dati na puro na lamang kagat ng mga asbo ang kanyang ginagamot. Ngayon ay mas simpleng karamdaman kagaya ng lagnat o hindi kaya'y pilay sa katawan ang kanyang natitingnan. Anong niluluto ng aking mahal na kaibigan? Arroz caldo, alam mo na. Dito ka naman ang halian at paluto na rin naman ito. Oh, bakit? May problema ba? Hindi pa rin ako makapaniwala na natapos natin ang labanan na yon, Sita. Hanga ako sa pinakita mong tapang kahit na ang duwag ko. Katapangan pa rin ang iyong naging pagsuporta, Don Celia. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Talaga ba? Kung hindi dahil sa'yo ay baka tuluyan na ako mawala ng bait, Ate Celia. Katapangan mo ang naging sandalan ko nang pinupuno ako ng takot para kay Ate Carmencita.
Mabilis na lumipas muli ang mga araw at nabalitaan na lang ni Carmencita na may bago ng praile ang mamumuno sa kanilang simbahan. Iba sa dating namumuno ng parokya ay tunay na may malasakit ang praileng pumalit. Kung minsan pa itong nagtatanggol sa kanilang kabaryo laban sa mga gwardya sibil. Doon din nakita ng magpinsan na hindi lahat ng Kastila ay masama. May iba rin palang may kabutihan ang kalooban. Tulad ng magpinsan na walang sawang tumutulong sa kanilang mga kabaryo at mga kasama.